Hello po mga ka-Jesnabs, welcome back po sa ating channel. Kumusta po kayo? Nalilito pa rin ba kayo tungkol sa issue ng satisfactory sa inyong mga IPCRF? Kung meron pa rin satisfactory na indicator sa IPCRF ninyo, kayo daw ay posibleng ma-disqualified. Well, hindi naman po sa lahat ng cases, Merong case na kayo ay qualified. Halimbawa, kung hindi kayo tatawid ng career stage, halimbawa, nasa career stage 1 lang, Teacher 1 to Teacher 3, halimbawa. Okay lang po na meron kayong S. Ganon din sa career stage 2, within lang dyan. Halimbawa, Teacher 4 na kayo, tapos pupunta kayo sa Teacher 6 or Teacher 7. So, okay lang din na merong S, pero wala pa namang ganon ngayon, Wala pa namang Teacher 4, maliban lang kung kayo ay head teacher, ganon din sa sa principal, master teacher. Master Teacher 1 to Master Teacher 2. Hindi rin kailangan na walang S. So, ganun po siya. Yung cases na talagang dapat walang satisfactory na indicator sa inyong IPCRF or sa PPST na indicator, ay yung tatawid ka sa career stage 1 to career stage 2, halimbawa. Ikaw ay teacher 3, tapos mag-apply ka ng teacher 6. Hindi pwede na meron kang satisfactory na indicator. Kasi kailangan mo munang mag-qualified ng ng performance requirement ng teacher 4, which is kailangan yung mga COI at saka INCOI na indicators mo ay puro VS. At least VS. So, kaya talaga hindi pwede na merong S sa ganyang case. So, I hope ito po ay klaro, Tapos, isa pang issue, marami daw yung na binabago yung mga rating nila. I mean, yung mga indicators, yung S, ginagawang VS. Halimbawa, nangyari pa ito ng 2022 to 2023 na school year. Tapos, babaguhin ngayon. Pinagbabawal na teknik yan, mga ka-Jesnabs. So, sana naman ay walang ganun, Okay guys, hanggang dito na lang. Thank you for having me. Bye-bye.